sa mga nagtatanong dyan na bakit mabilis na gastos yung 125 million is late ibinigay sa Office of the Vice President at merong due date kung hanggang kailan mo lang gagastusin. So it's a trap, kumbaga parang ibinigay yun ng late para mapalabas sa huli na hanggang ilang araw niya lang naubos. Parang ganito yan eh. Kunyari first day ng klase mo, nakuha mo lahat ng mga requirements ng mga kailangan mong bilhin na kailangan ipasa kinabukasan. Ang nanay mo nagbigay sa'yo ng 1,000. Yung 1,000, sabi ng nanay mo, kailangan mong magastos ngayong araw na ito at maibili ng requirements na yan. Sobra o kulang, kailangan pagkasyahin mo. Anong gagawin mo? Hindi ba uubusin mo yung 1,000 niya sa loob ng isang araw? Kasi binigyan ka ng nanay mo ng due date. Kung papansin nyo, lahat ng videos natin, wala tayo about politics. Hinuhold natin yung sarili natin kasi kapag nag-content ka about politics, marami kang makakaaway. Maraming hindi pabor sa gusto mo at nagkakaroon ng bastusan pagdating sa politics. Yung pinaglalaban yung kanya-kanyang gusto. Pero tingin ko sa ngayon, kailangan marinig ng iba yung hinanaing ng iba. So tingin ko kailangan magsalita kahit maliit na boses pag pinagsama-sama magiging malaki. Imagine niyo magmula sa mga maliliit na ahensya, kagaya ng mga City Hall, hanggang sa pinakamataas sa Kongreso. Usong-usong korupsyon. Sa kalsada, uso ang korupsyon. Sa mga barangay, may mga korupsyon. Lahat na ng bagay may korupsyon. Alam niyo ba kung gaano kahirap ngayon ang buhay ng mga Pilipino? Tignan niyo to ha. Nag-apply ako ng BIR. Pero sa computation na pag-compute kung paano mo kukumputin yung 8% para kolektahin or ibigay as fee sa gobyerno, katulad na lang ng magkakainan ka. Sa pagkakainan mo, kailangan mo ng mga gamit doon. Kailangan mo ng mga tab, kailangan mo ng mga baso. Na yung kumpanya ng tab or ng baso ay nagbayad sa BIR. And then, nung dumating sa'yo at nag-ooperate ka na at registered ka sa BIR, yung kita mo pa doon sa business mo ay hati ulit ang gobyerno. Okay lang siya, napakalaking okay lang. Pero masakit kapag nababalitaan mo yung mga gantong bagay na maraming hindi nagsasalita. Pero alam ng lahat na may korupsyon. Hirap yung mga nasa ilalim kung paano nila pagkakasyahin, paano nila patataasin yung mga benta nila, paano nila i-maintain yung mga tinda nila na ma-afford ng ibang tao. At sa pag-intindi na affordable na tinda, halos hindi na kumikita. Hirap na kaming mga nasa ilalim. Tapos, nanakawin lang ng mga nasa taas. Sobrang hindi siya maganda. Sobrang, bakit garapalan na nangyayari dyan? Salita na tayo ngayon, hindi natin papalampasin. Magalit na kung sino mga magagalit. Yung nangyari kay Sara Duterte sa nakaraang budget hearing, pinupolitika talaga yan. Pinipilit palabasin yung about confidential fund. Ang explanation sa confidential fund sa mga nagtatanong dyan na bakit mabilis na gastos yung 125 million is late ibinigay sa Office of the Vice President at merong due date kung hanggang kailan mo lang gagastusin. So it's a trap, kumbaga parang ibinigay yun ng late para mapalabas sa huli na hanggang ilang araw niya lang naubos. Parang ganito yan eh. Kunyari first day ng klase mo, nakuha mo lahat ng mga requirements ng mga kailangan mong bilhin na kailangan ipasa kinabukasan. Ang nanay mo nagbigay sa'yo ng 1,000. Yung 1,000, sabi ng nanay mo, kailangan mong magastos ngayong araw na ito at maibili ng requirements na yan. Sobra o kulang, kailangan pagkasyahin mo. Anong gagawin mo? Hindi ba uubusin mo yung 1,000 niya sa loob ng isang araw? Kasi binigyan ka ng nanay mo ng due date. So, ganyan ang nangyari sa confidential fund. At bago questionin ang confidential fund ni Sara Duterte, bakit hindi nyo questionin ang lahat ng kongresista na may confidential fund? Bakit hindi nyo sisihin si Lacson? Si Lacson na gumawa niyang confidential fund na nagtatanong ang mga tao na nasa daw ang resibo, confidential fund ang ginawa nila at nakasanayan nila na nabulgar lang sa term ni Sara kasi yun yung inilalaban sa kanya. Confidential fund ay nilikha na ang gamit ay certificate lang. Binigyan sila ng power para gastusin ang pera na certificate ay pasok na. Hindi mo kailangan ng napakaraming detalye kasi nakalagay sa batas na yan na ang certification ay okay na sa confidential fund. Bakit itong sina Franz Castro, sina Raul Manuel, yung mga kumakwestiyon sa Vice President, yung mga oposisyon na yan, kasi Franz Castro ay nag-confirm ng child abuse dahil dyan sa pagiging member niya sa NPA, recruiting. Bakit hindi ko na-question ang confidential fund niya? Bakit ang president hindi ko na-question ang confidential fund?
Ginamit ang confidential fund kay Sara Duterte. Dahil si Sara Duterte ay hindi pumapayag doon sa korupsyon na ginagawa ng mga kongresista doon sa Office of the Vice President. Nakita niyo yung video ni Sara Duterte? Budget ng Pilipinas ay hawak lang ng dalawang tao. Hawak lang siya ni Congressman Zaldico at ni Congressman Martin Romualdez. Noong 2023, merong 5 billion na inapprove para sa classroom construction. Nagulat ako kasi merong mga lumapit na miyembro ng House na humihingi. Hinihingi nila yung 5 billion, parte ng 5 billion na budget. Wala kasi akong experience sa ganyan. At saka ang pagkakaintindi ko, pag inapprove na yan ng Office of the President, ibibigay na yan, pagdediretso na yon sa approval at trabaho ng Department of Education sa construction ng mga classroom. Nagulat ako, may humingi. Magkano ba ang amin dyan? Magkano ba ang amin dyan? Ibinulgar niya yung kalakaran ng korupsyon na magkano sa amin. Hindi lang sa DepEd nangyayari yan. Pera ng taong bayan ninanakaw ng mga yan. Yung mga kongresistang yan, kung hindi sila naniniwalang may korupsyon dyan sa loob na yan, bakit hindi sila magtayo ng war of corruption? Magtayo sila ng mga ahensya na susugpo sa mga korupsyon. Bakit hindi yan nila yung ginagawa? Dahil totoong korap yung mga nasa taas, yung mga nakaupo. Kailan matitigil yan? Nakakabilib si Sara Duterte. Nakakakilabot yung ginawa niyang pagbulgar sa mga katarantaduhan ng mga nasa taas, nakaupo. Imagine niyo, pera ng taong bayan pampagawa ng mga school, na nakawin. Andyan yung papel. Hindi nagsisinungaling. Hindi bobo si Sara Duterte. Nilabas niya yan kasi may papel, may pruweba. Kaya niya nilabas. Kasi magagamit sa kanya yan kung hindi yan totoo. Kaso nga may ebidensya siya. May nakawan nangyari. So totoo yan na nangyari. Imagine niyo, nag-enroll ako ng anak ko ng grade 1 sa public school. Galing siyang private, papuntang public. Ang plano ko kasi is, public siya, and then habang iniipon ko yung pampakarage niya, para wise ng pagiging mautak. At least nakakapag-prepare ka na pagpunta ng college. Imagine niyo ha, ito totoong nangyari to ha. Nagpunta ako ng school, may meeting. Yung mga bangko sa mga public school, dun sa mismong room ng anak ko, sira-sira. Yung mga plastic, butas-butas yung gitna. Yung mga mesa, sira-sira lahat. Ayun na pagmitingan, kasi ang expected ko sa mga public school, syempre kapag may mga kailangan pinturahan, ayan, expected na yan. Ako, prepare akong dumating doon. Willing ako mag-donate, basta sa ikakaganda na maging kwarto ng anak ko. Ngayon, nagsabi kagad yung teacher na wag na ho tayong mag-provide ng pangpintura, pero hindi na okay yung pintura. Wag na ho tayong mag-provide ng mga electric fan, kahit kulang electric fan. Ang hinihingi sa amin ng guro ay ayusin na lang yung mga bangko, yung mga mesa. Sabi ko sa teacher, ma'am, tanong ko lang ho, bakit ho sira-sira na kagad yung mga bangko? Bakit ho hindi naglalabas ang DepEd? Di ba merong budget ang DepEd ngayon? Ang sabi ng teacher ay, actually last year lang po yan i-deliver, pero ganyang kagad. Bukod sa pamumulitika sa pagbigay ng budget sa Office of the Vice President na gustong karakutin, may mga maliliit ding nangungurakot dito sa bidding ng mga bangko, mga mesa. Imagine niyo 1 taon lang nagamit. Kasi nakurakot. Ang eksena ng mga yan, magbibid. And then, a-approve yung nagbid, depende sa lagay, kung magkano yung ilalagay nung nanalo doon sa nag-approve magbid. Lumang transaksyon na yan. Imagine niyo kinakawawa niyo yung mga magulang na magdodonate doon sa classroom na imbis na pwede ng pang-budget ng pangkain la araw-araw dahil sa pagnanakaw dyan sa taas, dahil sa pagnanakaw sa iba't ibang mga pwedeng pagnakawan. Sobrang lala ng korupsyon ng Pilipinas. Okay lang yung tax na mga dumadaan. Okay lang yung babayaran mo, yung mga sa BIR mo, sa mga business mo. Pero yung mga ganyang nakawan na napakalala, hindi siya okay. Hirap na hirap yung nasa ilalim eh. Hindi ka magko-complain kung hindi sana nahihirapan yung mga tao. Imagine mo sa mga public school, ang daming kulang. Lahat hirap. Ngayon, kung si Sara Duterte hindi nagsalita, paano mangyayari ngayon dito? Patuloy yung mga nakawan na yan. Actually, nagsalita siya, pero patuloy pa rin yung nakawan na yan. Paano yan matitigil?
Napaka-asenso sana ng Pilipinas. Grabe na ang tax. Patong-patong ang nangyayari sa mga tax natin eh. Bago ka makapagbuo ng product mo, lahat ng mga ginagamit mo ay natataksan din sa iba't ibang mga gumawa or nag-manufacture. Pagdating sa'yo, na nagbuo ka, matataksin din yan. Pag pinasa mo yan, doon sa ibibusiness din yan, itatax din yan. Nasa 4 times ang pagtatax ng bawat isang produkto bago mabuo. Napupunta sa gobyerno para nakawin. Hindi lang sa DepEd nangyayari yan. At alam lahat ng tao yan. Bakit ganun? Yung issue kay Kiboloy, yung issue kay Alice Go, gawa-gawa nyo lang naman lahat yan. Kaya nga yung hearing ng kay Alice Go isinabay sa budget hearing ng Office of the President. Ang binigay na budget sa Office of the President ay 10.5 billion. Ang nakakaloka, pinag-initan nyo si Sara Duterte doon sa budget proposal. Piniga-piga nyo pero hindi nyo mapiga. Mga bastarda kayo, halatang naka-script talaga kayong lahat. Pinakita nyo pa sa taong bayan. Gusto nyo manlaglag eh. Hindi kayo manhalo. Tapos, etong kay President Bongbong Marcos of the Office of the President, pagka-open ng budget hearing, may nag-close kagad. Pasado na sa committee level sa Kamara ang panukalang pondo ng Office of the President para sa susunod na taon. Pero bago nakalusot, inalmahan ng ilang mambabatas ang umano'y special treatment sa Presidente at sa bilyong-bilyong pisong intelligence at confidential fund ng kanyang opisina. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Sa ikatlong sunod na pagkakataon, walang kahirap-hirap na pumasa sa House Committee on Appropriations ang hinihinging 10.5 billion pesos na pondo ng Office of the President para sa 2025. Ilang minuto lang matapos ipresenta ang breakdown ng budget, nagmosyon agad ang mga kongresista na tapusin na ang deliberasyon bilang tradisyon ng parliamentary courtesy sa Pangulo. Grabe, auto-approve. Tapos, nagkaroon ulit ng budget hearing kay Sara Duterte para sa budget proposal. Ay, nagkagulo si Marcoleta. Vice President, kung ano-ano pinagtatanong nyo sa kanya. These questions never happened before. That is the one I'm explaining to you. It did not happen before. Now, ang tanong ko po, ba't nangyari po nung nakarat, nangyayari na naman ngayon? We are talking of the office, not the person. You may not like the person, you may not like her presence here, but you have to respect the office of the Vice President. That is all. Because that is guided by the tradition. Kahapon po, kagaya po na sinabi nila, wala nang pinagtanong sa Office of the President. And that is correct. That is in line with that tradition. Ngayon po, kung ang tinatanong ko ngayon, are we discarding the tradition? And is this committee authorized to discard a well-kept tradition? O kaya nga, then why are we intending to ask questions na naman at pinatawag nyo na naman kung sino-sino dito? Kimbo na naman. Anong gusto nyong gawin? Pinapakita nyo sa mga tao na gusto nyong magpatuloy ang korupsyon. Mga Pilipino, magising kayo sa katotohanan. Oo, mali ang naiboto natin. Kayo pala. Hindi pala ako nakaboto. Pero this time, sa buong buhay ko, sa edad ko ngayon lang ako boboto. Pag tumakbo si Sara Duterte as president at magkaroon ng war para sa mga korupsyon. Nakakaawa yung ginagawa nyo kay Sara Duterte. Buti na lang napakatapang at magaling siya. Hindi ako nagsasalita talaga ng mga nakaraan, pero sobrang paghanga ko kay Sara Duterte. Nito lang ako nagsalita dahil naglalabasan ng mga ebidensya ng korupsyon. Nakakaloka kayo. Tapos maglalabasan ngayon ng mga trolls. Porkit hindi umaayon sa inyo yung Vice President, lulumpuhin nyo, sisirain nyo sa mga tao. Pero the more na hinahila nyo pababayan, oh my God. Diyos ko po. Grabe kayong mga nasa taas ngayon. Nagkakaroon na sana ng unity, na ayos na sana ng Pilipinas. Pero may mga galamay na mukhang pera. Ang pinakapag-asa na lang talaga natin dito ay magkaroon ng elected officer ng president na magkakaroon ng lalaban sa korupsyon, na totoong lalaban sa korupsyon. May pag-asa pa yan, hindi pa huli ang lahat. Please lang,
magsalita na kayo. Kailangan ni Sara Duterte ang boses niyong lahat para mas lalong lumaban. To Sara Duterte, God bless you. Naniniwala ako sa iyo. At lagi mong pinatataas ang balahibo ko. Future President ng Republic of the Philippines.